Isang linggo bago ang kasal ng anak ko, narinig ko ang pamilya kong nagpaplanong gawin akong yaya sa halos 15 bata sa buong reception. Kaya binago ko ang mga plano ko. Sa araw ng kasal, tumawag ang anak ko, litong-lito, "Nasaan ka?" Tinawanan ko lang siya at sinabing huwag na nila akong hintayin, pati na ang buffet na ipinangako kong ihanda. Ang pangalan ko ay Charlotte Fitzgerald. 72 taong gulang na ako at hindi ko inakala na sa edad kong ito ay kailangan ko pang turuan ang sarili kong pamilya ng isang napakatinding leksyon. Ilang buwan kong pinaghandaan ang perpektong kasal ng anak kong si Marcos. Ipinangako kong ako na ang bahala sa buong buffet dahil gusto kong makatipid sila. Kinuwenta ko na aabutin ako ng halos $3,000 para sa lahat ng sangkap, pero gagawin ko iyon ng may pagmamahal. Nag-alok din akong magdekorasyon sa reception hall, gumawa ng mga centerpiece at makipag-ugnayan sa mga vendor. Regalo ko iyon sa kanila, paraan ko para ipakita kung gaano ko kamahal ang anak ko at kung gaano ako kasaya na muli siyang nakahanap ng pag-ibig. Mukhang perpektong manugang si Tiffany nang ipakilala siya sa akin ni Marcos 2 taon na ang nakalipas. Lagi siyang magalang. Tinatawag niya akong Tita Charlotte nang may respeto. Dinadalhan niya ako ng bulaklak kapag pumupunta sa bahay ko at nag-aalok na tumulong sa kusina. "Tita Charlotte," sasabihin niya nang may ngiting kaakit-akit. "Tulungan ko na po kayo sa mga plato. Ang sarap po ng luto ninyo. Ang swerte ni Marcos, lumaki siyang ganito ang kinakain." Tuwang-tuwa si Marcos. At matapos ang ilang taong pagiging byudo, ang makita siyang muling umiibig ay nagpuno ng kagalakan sa puso ko. Nasa kusina ako isang Martes ng hapon, ginagawa ang huling listahan ng mga bibilhin para sa buffet nang makarinig ako ng mga boses sa patio. Kausap ng anak kong si Marcos ang isang katrabaho sa telepono. At si Tiffany naman ay kausap ang kapatid niyang si Audrey na dumalaw galing sa ibang bayan. Noong una, hindi ko pinansin. Nakatuon ako sa pagkalkula kung ilang kilong karne ang kakailanganin ko para mapakain ang 150 bisita, ilang salad ang ihahanda at ilang dessert. Pero narinig ko ang pangalan ko at may kung ano sa tono ni Tiffany na nagpatigil sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana ng kusina na nakatanaw sa patio, na natiling nakatago sa likod ng kurtina. "Tingnan mo, Audrey, perpekto na ang pagkakaorganisa ko sa lahat para sa mga bata sa kasal," sabi ni Tiffany sa matamis na boses na lagi niyang ginagamit sa akin. Yung nanay ni Marcos ang magbabantay sa kanila sa buong party. Mga 15 bata galing sa mga bisita natin, mula sanggol hanggang teenager, pero sanay na siya dyan. Sa ganitong paraan, makakapag-enjoy tayong mga matatanda nang walang nakakainis na abala. Tumawa ng malakas si Audrey at sumagot, "Ang talino mo sis, yung matanda ang mag-aalaga sa lahat ng mga nag-iiyakang ungas habang kayo ay nagsasayaw, umiinom at nagsasaya. Perpekto. Para hindi sila manggulo sa seremonya o sumira sa mga litrato sa reception." "Eksakto," pagpapatuloy ni Tiffany at iba na ang tunog ng boses niya, mas malamig. "Sinabi ko na kay Marcos na magaling ang nanay niya sa mga bata at mahilig mag-alaga. Hindi niya man lang mapapansin na ginagamit natin siya. Palagi siyang handang tumulong sa kahit ano. Para ka na ring may libreng professional na yaya buong gabi. Isa pa, magiging abala siya kaya hindi niya maaabala ang mga importanteng usapan." "At pumayag siya?" tanong ni Audrey. "Hindi nga namin siya direktang tinanong," tumawa si Tiffany. "Binanggit lang ni Marcos sa kanya na may ilang bata sa kasal at agad siyang nag-alok na tutulong kung kailangan namin ng kahit ano. Siyempre, umuo kami. Perpekto siya para sa trabaho. May experience at wala tayong babayaran ni Cinco." Para akong sinampal sa muka. Heto ako sa kusina ko, puno ng harina ang mga kamay ko mula sa paggawa ng cookies para sa kasal nila. Ginagastos ang pera ko, oras ko at lakas ko para maging perpekto ang araw nila, habang pinaplano pala nilang gamitin ako bilang libreng katulong nang hindi man lang nagtatanong. Ang pinakamaganda pa, patuloy ni Tiffany, dahil abala siya sa mga bata buong gabi, hindi siya masyadong makakakain sa buffet na inihanda niya. Mas maraming pagkain para sa mga importanteng bisita.
Nagtawanan silang dalawa na para bang sinabi nila ang pinakanakakatawang biro sa buong mundo. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko, akala ko maririnig nila. 72 taon ng buhay, pagpapalaki ng mga anak, pag-aalaga ng mga apo, laging inuuna ang pamilya. At ito ang igaganti nila sa akin, para akong isang utusan na available 24 na oras. Nakatayo ako roon sa likod ng kurtina, nararamdaman ang galit na umaakyat mula sa paa ko hanggang sa ulo. Pero hindi lang ito galit. Halo ito ng sakit, pagkadismaya, at isang kahihiyan na sobrang lalim, sumasakit ang dibdib ko. Sa loob ng 2 taon, tinrato ko si Tiffany na parang anak na babae na hindi ko kailanman nagkaroon. Tinanggap ko siya sa tahanan ko ng buong puso, isinama sa lahat ng aming tradisyon sa pamilya, at tinuruan ng mga lihim na recipe na naipasa sa mga henerasyon sa aming pamilya. Alam mo kung ano pa ang gusto ko sa plano? Patuloy ni Tiffany, walang kamalay-malay na naririnig ko ang bawat salita. Dahil tatakbo-takbo yung matanda sa mga bata buong gabi, hindi siya makakasali sa usapan nating mga matatanda. Alam mo naman ang mga biyenan, laging gustong magbigay ng opinyon sa lahat at magkwento ng mga boring na istorya noong maliit pa si Marcos. Humagalpak ng tawa si Audrey. Ay, oo, ganyan din ang biyenan ko, laging sumisingit sa mga kwentong 50 taon na ang tanda na wala namang pakialam ang kahit sino. Buti pa yang sayo, magiging kapaki-pakinabang kahit minsan. Eksakto. At ang pinakamaganda, akala ni Marcos, nag-aalok ang nanay niya dahil sa pagmamahal. Hindi niya alam na plinano na natin to mula pa sa simula. Ang mga lalaki, napaka-inosente, sabi ni Tiffany na may halong mapanuksong tawa. Narinig ko ang mga yabag ni Marcos na papalapit pagkatapos ng tawag niya. Anong pinagtatawanan ng magaganda kong babae? Tanong niya sa malambing na boses na laging ginagamit kay Tiffany. Kinikwento ko lang kay Audrey kung gaano ako kaorganisado, sagot ni Tiffany, agad na bumalik sa kanyang matamis na tono. Inayos ko na lahat para hindi maging istorbo ang mga anak ng bisita sa kasal. Yung nanay mo ang magbabantay sa kanila. Isang anghel si Mama, buong pagmamalaking sabi ni Marcos. Laging handang tumulong sa pamilya. Nakakabilib kung paano niya pa nagagawang habulin ang mga bata sa edad niya. Oo, napaka-convenient magkaroon ng ganyang biyenan, bulong ni Tiffany. Pero hindi nakuha ni Marcos ang sarkasmo sa kanyang boses. Umalis ako sa bintana na nasusuka. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang babaeng ito na umakto na parang perpektong manugang sa loob ng 2 taon, na nagparamdam sa akin na mahal at nirerespeto ako, na tinawag pa akong mama sa mga espesyal na okasyon, ay tinitingnan pala ako bilang isang libreng empleyado at isang istorbo. Umakyat ako sa kwarto ko, nanginginig ang mga binti. Umupo ako sa gilid ng kama ko, ang parehong kama kung saan katabi kong natulog ang asawa ko sa loob ng 30 taon bago siya kinuha ng cancer. Tiningnan ko ang mga litrato ng pamilya sa aking nightstand. Si Marcos na nagtapos sa kolehiyo, ang kanyang unang komunyon, ang aming mga bakasyon sa dagat noong bata pa siya. Inilaan ko ang buong buhay ko para maging pinakamabuting ina. At ngayon na akala ko magkakaroon ako ng isang anak na babae, natuklasan kong isa lang pala akong kasangkapan na kapaki-pakinabang. Sa mga sumunod na araw, umakto akong parang walang nangyari. Kapag tumatawag si Marcos para magtanong tungkol sa mga paghahanda sa kasal, normal akong sumasagot. Oo anak, perpekto ang lahat. Magiging masarap ang buffet. Nang dumalaw si Tiffany at sinabing, Tita Charlotte, huwag po kayong masyadong mag-alala sa kasal. Mag-relax po kayo at mag-enjoy. Ngumiti ako at tumango. Siyempre, Hija, excited na ako. Pero sa loob-loob ko may nabubuong plano. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, kaya ko ring makipaglaro. Tutal, 72 taon na akong nabubuhay. Nagpalaki ako ng anak ng mag-isa matapos mabiyuda. Nagpatakbo ako ng negosyo ng pamilya at nakaligtas sa mga bagay na hindi man lang nila kayang isipin. Hindi ko hahayaang tratuhin nila ako na parang isang utusan sa mismong harapan ko. Noong Miyerkules ng umaga, 3 araw matapos kong marinig ang usapang iyon, tinawagan ko ang best friend kong si Loretta. Mahigit 40 taon na kaming magkakilala at lagi kaming nagkwekwentuhan ng aming mga sikreto.
Lo, may sasabihin ako sa'yo at pagkatapos kailangan ko ang tulong mo sa isang plano, sabi ko nang walang paligoy-ligoy. Ay Charlotte, sa tono pa lang ng boses mo, alam kong may nagpagalit sa'yo. Sabihin mo sa akin lahat, sagot ni Loretta, na intriga. Kinuwento ko sa kanya ang buong istorya mula sa simula, ang usapang narinig ko, ang naramdaman ko, at kung paano umakto si Tiffany sa akin sa loob ng 2 taon. Tahimik na nakinig si Loretta at nang matapos ako, bumuntong hininga siya ng malalim. Charlotte, ahas yang babaeng yan. Ang kapal ng mukha niyang pagsalitaan ka ng ganyan pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanila. Gumastos ka ng malaki para sa kasal na yan. Nag-alay ka ng ilang buwan para iorganisa ito at ito ang isusukli nila sa'yo. Alam ko, Lo, pero heto ang magandang parte. May plano ako at kailangan ko ang tulong mo. Sabihin mo lang, alam mong maaasahan mo ako sa kahit ano. Ipinaliwanag ko ang ideya ko ng paunti-unti. Sobrang na-excite si Loretta. Nagsimula siyang pumalakpak sa kabilang linya ng telepono. Charlotte, henyo ka! Makakatikim ng sorpresa ng buhay niya yung spoiled na babaeng yan. Asahan mo ako, susuportahan kita rito. Noong Huwebes, sinimulan kong isagawa ang unang bahagi ng plano ko. Tinawagan ko ang lahat ng caterer na kinuha ko para sa buffet. Magandang umaga, si Charlotte Fitzgerald po ito. Kailangan kong kanselahin ang lahat ng order para sa kasal sa Sabado. Opo, alam kong biglaan, pero may emergency po sa pamilya. May mga sumubok na singilin ako ng cancellation fee, pero nagawa kong kanselahin lahat sa pagbabayad lang ng maliliit na multa. Pagkatapos, tinawagan ko ang florist kung saan ako umorder ng mga karagdagang arrangement na ireregalo ko sa kanila. Excuse me, kailangan kong kanselahin ang mga centerpiece para sa Sabado. Hindi ko kailangan sa ibang petsa, hindi ko na lang kakailanganin. Noong Biyernes ng gabi, bisperas ng kasal, nag-impake ako ng maliit na maleta. Nilagay ko ang damit para sa 2 araw, mga gamot ko, paborito kong libro, at ilang personal na gamit. Tumawag si Marcos kanina para kumpirmahin kung handa na ang lahat. Ma, kamusta ang mga paghahanda? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi anak, perpekto ang lahat. Magiging isang napakagandang araw bukas. Sagot ko ng may buong kalmadong boses. Ma, ikaw ang the best. Hindi namin alam ni Tiffany kung paano ka pasasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa kasal namin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa kahit ano, Marcos. Bukas, lahat ay mangyayari ayon sa plano ninyo. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog, pero hindi dahil sa kaba, dahil ito sa excitement na malaman na sa wakas ay mababawi ko na ang aking dignidad. Noong Sabado ng umaga, araw ng kasal, nagising ako ng mas maaga kaysa dati. 5:00 ng umaga at dilat na dilat ang mga mata ko na may enerhiyang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Naligo ako, inayos ang buhok ko at isinuot ang paborito kong bestida, yung kulay koral na gustong-gusto ko at nagpaparamdam sa akin na elegante ako. Hindi ito ang bestidang plano kong isuot sa kasal, kundi isang espesyal na damit na tinatabi ko para sa mga importanteng okasyon at tiyak na isang importanteng araw ito. Dumating si Loretta ng 7:00, eksakto sa napag-usapan namin. May dala siyang 2 maleta at isang ngiti ng kasabwat na nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Handa ka na ba para sa araw ng iyong kalayaan, Charlotte? Tanong niya, sabay yakap sa akin ng mahigpit. Higit pa sa handalo, 2 taon kong hinintay ang sandaling ito nang hindi ko man lang alam. Nag-book kami ng isang luxury spa, 2 oras sa labas ng syudad, isang magandang lugar na may tanawin ng lawa kung saan kami pwedeng mag-relax ng husto. Kasama sa plano ang mga masahe, facial, gourmet food at isang kwarto na may jacuzzi. Lahat ng inipon ko para sa buffet ng kasal, gagastusin ko ngayon sa sarili ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada. Bago umalis, sumulat ako ng isang liham na iniwan ko sa mesa sa kusina kung saan laging umuupo si Marcos kapag dumadalaw siya. Mahal kong Marcos, sa oras na mabasa mo ang liham na ito, nag-e-enjoy na ako sa isang karapat-dapat na pahinga. Sa loob ng maraming buwan, inihanda ko ang lahat para maging perpekto ang kasal mo. Pero kahapon, nalaman ko na may ibang plano pala kayo ni Tiffany para sa akin.
Ang papel ko pala sa espesyal na araw ninyo ay maging libreng yaya para sa 15 bata sa buong party nang walang sino mang nag-abalang tanungin ako kung gusto ko ang trabahong iyon. Dahil ang buffet na ipinangako ko ay kasama rin sa aking mga tungkuling hindi kinonsulta, nagpasya akong kansilahin ang lahat. Sana makahanap kayo ng mabilis na solusyon. Babalik ako sa Linggo ng gabi, nagmamahal pero may dignidad si Mama. Habang isinasakay ni Loretta ang mga maleta sa kotse, huli kong sinulyapan ang bahay ko. Tiningnan ko ang kusina kung saan plano kong magluto buong gabi para sa buffet. Ang silid kainan kung saan ko inaayos ang mga centerpiece, ang sala kung saan ko sinubukan ang iba't ibang flower arrangement. Lahat ng iyon ay ginawa ng may pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay maling na-interpret bilang obligasyon. "Charlotte, sigurado ka na ba rito?" Tanong sa akin ni Loretta nang sumakay ako sa kotse. Dahil kapag sinimulan na natin to, wala nang atrasan. "Lo, 72 taong gulang na ako. Kung hindi ko ipaglalaban ang sarili ko ngayon, kailan pa? Paandarin mo na ang kotse." Ang biyahe papuntang spa ay nagpalaya sa akin. Habang pinapanood namin ang tanawin na dumadaan sa bintana, nag-usap kami ni Loretta tungkol sa lahat ng pinagdaanan namin sa loob ng maraming taon. Naaalala mo ba noong maliliit pa ang mga anak natin at akala natin ang pinakamalaking problema ay ayaw nilang kumain ng gulay? Tumawa si Loretta. "Namimiss ko yung mga simpleng problema na yon," sagot ko. Noon kasi, kapag may ginawa ka dahil sa pagmamahal, tinatanggap ito bilang pagmamahal, hindi bilang paglilingkod. Dumating kami sa spa ng 10:00 ng umaga. Mas maganda pa ang lugar kaysa sa nakita ko sa mga litrato online. Perpektong inalaga ang mga hardin, isang kamangha-manghang tanawin ng lawa at isang payapang kapaligiran na agad nagpakalma sa akin. Sinalubong kami ng receptionist na may dalang mimosas. "Welcome ladies, handa na po ang mga kwarto ninyo at magsisimula ang inyong mga treatment sa loob ng 1 oras. May espesyal po bang okasyon?" "Oo," sagot ko ng may tunay na ngiti. Ipinagdiriwang ko ang aking kalayaan. Habang inaayos ko ang sarili ko sa magandang kwarto na may tanawin ng lawa, sinimulan kong isipin kung ano na ang nangyayari sa syudad. Nakatakdang magsimula ang kasal ng 4:00 ng hapon, pero karaniwang maaga nagsisimula ang paghahanda para sa buffet. Malamang tatawagan na ako ni Marcus mula 9:00 ng umaga para tanungin kung kailangan ko ng tulong sa pagkakarga ng pagkain. 11:30 habang papasok ako sa aking unang massage treatment, nagsimulang tumunog ang telepono ko. Si Marcus. Hinayaan kong tumunog. 5 minuto makalipas, tumunog ulit ito at ulit. Inoff ko ang telepono. "Ma'am Charlotte, okay lang po ba kayo?" Tanong ng masahista na nakita ang ngiti ko. "Okay na okay, Hija. Ituloy mo lang." Sa sumunod na 3 oras, inilaan ko ang sarili ko sa pag-e-enjoy. Ang hot stone massage ay nag-relax ng mga kalamnan na hindi ko man lang alam na naninigas. Ang facial ay nag-iwan sa aking balat na kumikinang. Nag-lunch kami ni Loretta sa restaurant ng spa. Masarap na pagkaing hindi ko kailangang lutuin, inihain ng mga taong trumato sa akin ng may respeto at kabaitan. "Alam mo kung ano ang pinakagusto ko sa lahat ng ito?" Sabi ko kay Loretta habang umiinom kami ng white wine sa terrace na nakatanaw sa lawa. "Ano yon?" "Nasa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ginagawa ko ang eksaktong gusto kong gawin kung kailan ko gustong gawin nang hindi kailangang magtanong sa kahit sino kung okay lang ba o kung kailangan nila akong gawin muna ang ibang bagay." Itinaas ni Loretta ang kanyang baso. "Cheers dyan at sa itsura ng mukha ni Tiffany ngayon." 3:00 ng hapon, nagpasya akong buksan muli ang telepono ko. Mayroon akong 17 missed calls mula kay Marcus, 8 text messages at nakakagulat, 3 tawag mula kay Tiffany. Hindi pa ako tinawagan ni Marcus ng ganito karaming beses sa buong buhay niya. Kahit noong nasa ospital ang tatay niya. Ang mga text message ay lalong nagiging desperado. "Ma, nasaan ka? Kanina ka pa namin tinatawagan." "Ma, nabasa ko ang sulat mo. Pakiusap, tawagan mo ako agad." "Ma, magsisimula na ang kasal sa loob ng 1 oras. Sagutin mo naman." "Ma, nasaan ang pagkain? Dumarating na ang mga bisita."
Ma, pakiusap. Pwede bang pag-usapan natin to pagkatapos ng kasal? Kailangan nating ayusin ang sitwasyon sa buffet ngayon. Ma, umiiyak si Tiffany. Tulungan mo kami please. Ang huling mensahe ay dumating 15 minuto na ang nakalipas. Ma, alam kong galit ka, pero may 15 bata dito at hindi namin alam ang gagawin sa kanila. Nagtatanong na ang mga magulang nila kung sino ang magbabantay. Huminga ako ng malalim at tinawagan ang numero ni Marcos. Sumagot siya sa unang ring. Ma, nasaan ka? Sigaw niya ng may desperasyong hindi ko pa narinig mula sa kanya. Hello anak, nasa isang magandang spa ako, kasama si Loretta, nag-e-enjoy sa isang chocolate massage. Kamusta ang kasal mo? Ma, hindi pwedeng mangyari to. Nandito na ang mga bisita at walang pagkain. Nagtatanong ang mga caterer kung nasaan ang buffet. Walang tigil sa pag-iyak si Tiffany. Ay anak, hindi mo ba nabasa ang sulat ko? Ipinaliwanag ko na lahat doon. Kinansela ko ang buffet noong nalaman kong ang tunay kong trabaho pala ay maging yaya, hindi bisita. Pero ma, nagsimula na ang kasal. Hindi na natin pwedeng kanselahin ngayon. Marcos, 45 taong gulang ka na, may magandang trabaho, at isang fiancé na tila napakagaling mag-organisa. Sigurado akong makakahanap kayo ng solusyon. May malapit bang fast food restaurant dyan? Ma, hindi ka pwedeng maging seryoso. Anak, ngayon lang ako naging ganito kaseryoso sa buong buhay ko. I-enjoy ninyo ang kasal ninyo. I-enjoy namin ang spa namin. Ay, at huwag mo akong asahan ng maaga bukas. Dito rin kami mag-aalmusal. Teka ma, gusto kang kausapin ni Tiffany. Narinig ko ang mga ingay, iyak sa background, at mga desperadong boses. Tapos, boses na ni Tiffany ang narinig ko, wala na ang dati niyang matamis na tono. Charlotte, hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Ipinangako mo ang buffet. May 150 tao dito. Tiffany, mahal! Sagot ko sa pinakakalmadong boses na kaya ko. Ipinangako ko ang buffet noong akala ko isa akong espesyal na bisita sa kasal ninyo. Pero noong nalaman kong ako pala ang libreng katulong, nagbago ang isip ko. Sabi nga nila, ang trabaho ay binabayaran. At hindi ako naniningil sa serbisyo ko. Pero yung mga bata, may 15 bata dito at inaasahan ng mga magulang nila na may magbabantay sa kanila. Oo, naiisip kong mahirap nga yan. Wala ka bang kapatid na pwedeng tumulong sa'yo? Ano nga ulit pangalan niya? Audrey. Narinig kong tingin niya ay magaling ako sa mga bata. Ang katahimikan sa kabilang linya ay masarap pakinggan. Tumagal ito ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan. Naririnig ko ang gulo sa background. Mga batang umiiyak, mga matatandang malakas mag-usap, at tila may isang taong desperadong naglilipat ng mga mesa at upuan. Paano mo nalaman ang tungkol kay Audrey? Utal-utal na sabi ni Tiffany. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, basag ang boses niya, wala na yung pekeng kumpiyansa na lagi niyang pinapakita. Ay Hija, marami kang matututunan kapag 72 taong gulang ka na. Isa na doon ay may tainga ang mga pader, lalo na kapag malakas mag-usap ang mga tao sa patio ko. Charlotte, pakiusap, pwede bang pag-usapan natin tumamaya? Sa ngayon, kailangan kong... Hindi, Tiffany. Wala kang kailangan sa akin. Base sa narinig ko, ang kailangan mo ay isang professional na yaya. Iminumungkahi kong tumingin ka sa Yellow Pages. Sa tingin ko, naniningil sila ng $10 kada oras bawat bata. Tingnan natin. 15 bata sa loob ng 6 na oras ay $900. Mura na yan kumpara sa $3,000 na ginastos ko sa buffet ninyo. Narinig kong sumisigaw si Tiffany sa isang tao sa background. Marcos, nabaliw na ang nanay mo. Sabi niya alam niya lahat ng pinag-usapan natin. Tapos, narinig ko ulit ang boses ni Marcos. Pero ngayon, iba na ang tunog. Mas malalim. Parang noong bata pa siya at alam niyang may nagawa siyang mali. Ma, narinig mo kami nung nag-uusap kami sa patio? Marami akong narinig na interesanteng bagay, anak. Halimbawa, na ako ay isang matandang kapaki-pakinabang para manatiling abala, para hindi ko maabala ang importanteng usapan ng mga matatanda. Narinig ko rin na tila sanay na akong mag-alaga ng mga bata, kaya hindi ko raw mapapansin na ginagamit ninyo ako. At ang paborito ko na para na rin daw akong may libreng profesional na yaya buong gabi. Mas mahaba ang katahimikan sa pagkakataong ito.
Si Loretta, na nakikinig sa buong usapan mula sa kanyang upuan sa terrace, ay nag-thumbs up sa akin. Ma, simula ni Marcos sa boses ng batang napagalitan. Marcos, 45 taong gulang ka na, isa kang matagumpay at matalinong lalaki. Seryoso, hindi ba pumasok sa isip mo na tanungin ako kung gusto kong gugulin ang buong kasal mo sa paghahabol sa 15 bata sa halip na i-enjoy ang selebrasyon ng kaisa-isa kong anak? Akala namin gusto mong mag-alaga ng bata. Gusto kong alagaan ang mga apo ko paminsan-minsan, Marcos. Hindi ko gustong maging opisyal na yaya ng kasal nang walang sino mang kumukonsulta sa akin. At tiyak na hindi ko gustong marinig na tingin ng manugang ko ay isa akong istorbo na kailangang panatilihing abala para hindi ako makasagabal. Hindi yun sinabi ni Tiffany. Marcos, 72 na ako. Wala akong Alzheimer's. Narinig ko ang bawat salita. Narinig ko nang sabihin ng asawa mo sa kapatid niya na ang talino niya dahil nakakuha siya ng libreng yaya. Narinig ko ng pagtawanan nila kung paanong hindi ako masyadong makakakain sa buffet dahil abala ako. Narinig ko nang sabihin ni Audrey na at least magiging kapaki-pakinabang ang biyenan niya kahit minsan. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay sinira ng sigaw ng isang bata sa background at boses ng isang babae na nagsasabing, "Nasaan na yung babaeng dapat magbabantay sa mga bata? Tumakbo ang anak ko at nagtatakbo sa buong hardin." Ayan na ang sagot mo, anak. Nagsimula na ang palabas. Ma, pakiusap, pumunta ka na. Babayaran ka namin. Bibigyan ka namin ng $500 para bantayan ang mga bata. Tumawa ako nang malakas na nagulat si Loretta. $500, Marcos? 5 minuto lang ang nakalipas, pabor ito sa pamilya na dapat kong gawin dahil sa pagmamahal. At ngayon, na nalaman ninyong hindi ako kasing tanga ng inaakala ninyo, gusto ninyo akong bayaran ng $500 para sirain ang coral dress ko sa paghahabol sa mga batang hindi ko man lang kilala? Sumigaw si Tiffany sa background. Charlotte, walang sapat na pera sa mundo para pumunta ako sa kasal na yan ngayon. Pero bibigyan kita ng libreng payo. Sa susunod na magplano kayong gamitin ang isang tao bilang empleyado, tanungin ninyo muna sila. Magalang yon. $2,000, sigaw ni Marcos. At ngayon, mukha na siyang ganap na desperado. Marcos, anak ko, pakinggan mo akong mabuti. Kung meron kayong $2,000 para bayaran ako bilang yaya, may pera rin kayong kumuha ng caterer sa halip na pagastusin ako ng ipon ko para sa buffet ng kasal ninyo. Pero mas convenient yata na si mama ang magbayad ng lahat at magtrabaho pa ng libre, di ba? Binuhusan ako ni Loretta ng mas maraming alak at bumulong. Ang galing mo, kaibigan. Ma, halos mabasag na ang boses ni Marcos. Pakiusap, huwag mo namang gawin to sa akin. Kasal ko to. Marcos, wala akong ginagawa sa'yo. Ikaw ang may ginawa sa akin. Kayo ng fiancé mo ang nagpasya na ako ang personal na empleyado ninyo nang hindi ako kinokonsulta. Nagpapasya lang ako na hindi ko tinatanggap ang trabahong yon. Pero hindi na tayo makakakuha ng caterer sa ganitong oras. Magugutom ang mga bisita. Alam mo, anak, ang tawag diyan ay pagpaplano. Kapag nag-oorganisa ka ng kasal, dapat siguraduhin mong may pagkain ka at yaya. Inakala ninyong mayroon kayong pareho ng libre, pero nagkamali kayo. Charlotte, bumalik ka dito sa hall ngayon din o hinding-hindi ka namin mapapatawad, sigaw ni Tiffany. At ngayon, lumabas na ang tunay niyang pagkatao. Ayan na, sabi ko kay Loretta habang tinatakpan ng telepono. Ayan na ang tunay na Tiffany. Tinanggal ko ang takip sa telepono at sumagot sa pinakakalmadong boses sa mundo. Tiffany, mahal, walang dapat patawarin. Nagplano kayong gamitin ako. Nagpasya akong huwag magpagamit. Ganoon lang kasimple yon. At sa totoo lang, pagkatapos kong marinig ang tunay mong tono ng boses, masaya akong wala ako dyan. Makasarili kang matanda ka. Sinira mo ang kasal ko. Sigaw ni Tiffany. Hindi, Hija. Sinira mo ang kasal mo noong nagpasya kang mas mahalaga ang makatipid kaysa tratuhin ng may respeto ang biyenan mo. Nagpasya lang akong huwag maging kasabwat sa sarili kong kahihiyan. Kinuha ulit ni Marcos ang telepono. Ma, nagtatakbuhan ang mga bata kung saan-saan. May isang pumasok sa kusina at natabig ang buong cake. May isa namang nagtago sa ilalim ng main table.
Galit na galit ang mga magulang. Marcos, at nasaan na yung matalinong si Audrey? Hindi ba niya matulungan ang kapatid niya sa mga bata? Sabi ni Audrey, hindi niya alam na kailangan niyang magbantay ng bata, na trabaho mo raw yon. Ang convenient naman. Ang parehong Audrey na tumatawa na yung matanda ang magbabantay sa lahat ng nag-iiyakang ungas. Ngayon sinasabing hindi siya makakatulong. Marcos, pakiusap. Marcos, ibababa ko na ang telepono dahil naghihintay na ang chocolate massage ko. Pero bago ko gawin yon, may sasabihin ako sa'yo. Sana matutunan mo sa karanasang ito na ang nanay mo ay hindi mo personal na empleyado. Isa akong 72 taong gulang na babae na karapat-dapat sa respeto, hindi isang utusan na pwede mong gamitin kapag convenient para sa'yo. Teka ma, ano? Hindi ka na talaga darating? Hindi na talaga ako darating. I-enjoy ninyo ang kasal ninyo. I-enjoy namin ang spa namin at bukas. Bukas natin tingnan. Gusto ko munang pag-isipan mo ang nangyari dito. At gusto kong pag-isipan ng asawa mo kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng pamilya. Pero Marcos, kailangan ko nang umalis. Naghihintay ang masahista ko. At hindi tulad ninyo, trinatrato niya ako ng may respeto dahil binabayaran ko siya para sa serbisyo niya. Ibinaba ko ang telepono at inilagay sa silent mode. Pumalakpak si Loretta. Charlotte, napakagaling noon. Anong nararamdaman mo? Malaya, Lo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, pakiramdam ko ay ganap akong malaya. Pagkatapos ibaba ang telepono, umupo ako sa terrace ng spa, nakatingin sa lawa at nakaramdam ng kapayapaang hindi ko naranasan sa mahabang panahon. Pinanood ako ni Loretta na may halong paghanga at pag-aalala. Charlotte, sigurado ka bang tama ang ginawa mo? Tanong niya, sabay higop sa kanyang alak. Ibig kong sabihin, alam kong tama ka, pero si Marcos ang kaisa-isa mong anak. Lo, dahil nga siya ang kaisa-isa kong anak, kailangan kong ituro sa kanya ang leksyong ito. Kung hindi ko gagawin ngayon, gagawin siyang isang tao ni Tiffany na trinatrato ang sariling ina na parang katulong at hindi ko iyon papayagan. Sa sumunod na 2 oras, walang tigil ang pag-vibrate ng telepono ko pero pinanatili ko itong nakasilent. Nag-enjoy kami ni Loretta sa aming mga spa treatment na parang walang nangyayari. Ang collagen facial ay nag-iwan sa aking balat na kasing lambot ng sasanggol at ang aromatic oil massage ay nag-relax ng mga kalamnan na matagal nang naninigas dahil sa stress ng pagiging perpektong lola. Alam mo kung ano ang pinakanakakatawa sa lahat ng ito? Sabi ko kay Loretta habang nasa jacuzzi kami at pinapanood ang paglubog ng araw. Ano? Na sa loob ng 2 taon, sinubukan kong maging perpektong biyenan na nawala ang sarili kong pagkatao. Niluto ko kung ano ang gusto niya. Nagdekorasyon ako kung paano sa tingin niya ay maganda. Pinalitan ko pa ang paraan ng pananamit ko para umangkop sa imahe niya ng perpektong lola. Lagi kong iniisip na kakaiba yon, pag-amin ni Loretta. Ikaw, na laging napaka-independyente, biglang parang humihingi ng permiso sa lahat ng bagay. Tama ka, at ang pinakamasama, habang lalo akong sumusubok na pasayahin siya, lalo niya akong hindi nire-respeto. Para sa kanya, ang kahandaan kong tumulong ay isang kahinaan, hindi pagmamahal. 8:00 ng gabi, nagpasya akong tingnan ang telepono ko. Mayroon akong 43 missed calls, 26 na text messages, at sa aking sorpresa, ilang mensahe mula sa mga hindi kilalang numero. Tila nakuha ng ilang kamag-anak ang numero ko para subukang kumbinsihin akong bumalik. Ang mga mensahe ay lalong nagiging desperado at nagbubunyag ng maraming bagay. Marcos, nag-order kami ng pizza para sa lahat ng bisita. Gumastos kami ng $1,200 sa pizza. Marcos, umalis na ang mga magulang ng 3 bata dahil walang makapagbantay sa kanila. Marcos, nasa banyo si Tiffany, umiiyak. Sabi niya, sinira mo raw ang pinakamahalagang araw ng buhay niya. Marcos, nagtatanong ang photographer kung pwede na siyang kumuha ng family pictures. Sinabi ko sa kanya na hindi nakarating si Lola. Isang hindi kilalang numero, Tita Charlotte. Ako po si Michael, tatay ni Tiffany. Pakiusap, Tita Charlotte, tulungan ninyo kami. Wasak na wasak po ang anak ko. Isa pang hindi kilalang numero. Charlotte,
Ako si Audrey. Alam kong narinig mo ang usapan namin. Pakiusap, patawarin mo kami. Biro lang yon. Tumawa ako habang binabasa ang mensahe ni Audrey. Biro? Lo, ang pagpaplanong gamitin ang isang tao bilang libreng empleyado ay isang napakamahal na biro. Ngunit ang mensaheng pinakakumuha ng atensyon ko ay mula sa isang numerong hindi ko kilala. Tita Charlotte, ako po si Carol, ina ng isa sa mga bata sa kasal ng anak ninyo. Gusto ko lang pong sabihin na marami sa aming mga magulang ang sobrang dismayado dahil sinabihan kami na may magbabantay sa mga bata, pero wala pala. Umalis na ang ilan sa amin. Hindi po tama ang ginawa nila sa inyo. Tingnan mo to, Lo. Ipinakita ko ang mensahe kay Loretta. Mukhang hindi lang ako ang nag-iisip na mali ang ginawa nila. Siyempre hindi. Kahit sinong disenteng tao ay makakahalata na hindi katanggap-tanggap ang tratuhin ang ina ng groom ng ganyan. 9:00 ng gabi, habang naghahapunan kami sa eleganteng restaurant ng spa, muling tumunog ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, isa itong numerong kilala ko. Ang hipag ko, si Elena, kapatid ng yumaong asawa ko. Charlotte, anong nangyayari? Tumawag sa akin si Marcos na umiiyak. Sabi niya, hindi ka raw pumunta sa kasal niya. Laging direkta at tapat sa akin si Elena. Kinuwento ko sa kanya ang buong istorya mula sa simula, kasama ang usapang narinig ko at kung ano ang naramdaman ko. Charlotte, tama ang ginawa mo, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Kung buhay lang ang kapatid ko, siya mismo ang pupunta kay Marcos para turuan siya ng leksyon. Walang sino mang trinatrato ang ina niya ng ganyan, lalo na pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa pamilyang iyan. Sa tingin mo ba tama talaga ang ginawa ko, Elena? Charlotte, kilala ko si Marcos mula nung ipinanganak siya. Mabuting bata yan, pero kontrolado siya ng babaeng yan. Panahon na para may magmulat sa mga mata niya. At kung ang taong iyon ay kailangang ikaw, ang sarili niyang ina, edi ganoon na nga. Sinabi sa akin ni Elena na nalaman na ng ibang kamag-anak ang nangyari dahil tinatawagan na sila ni Marcos para humingi ng tulong. Karamihan ay nasa panig mo, Charlotte. Sabi ng pinsan mong si Rosa, mukha talagang peke si Tiffany. At galit na galit ang pamangkin mong si Charles kay Marcos dahil sa pagtrato sa iyo ng ganyan. Pagkatapos kong makausap si Elena, mas naging kumpiyansa ako sa desisyon ko. Hindi ako nagiging isang malupit na ina. Isa akong ina na nirerespeto ang sarili at tinuturuan ang anak na gawin din iyon. 10:00 ng gabi, nagpahinga na kami ni Loretta sa aming mga kwarto. Mayroon akong magandang suite na may pribadong terrace na nakatanaw sa lawa. Isinuot ko ang pinakakomportable kong pantulog, nagsalin ng isang baso ng alak mula sa bote sa mini-fridge at umupo sa terrace para tingnan ang mga bituin. Patuloy na nag-vibrate ang telepono ko pero hindi na ako nababahala. Bawat pag-vibrate ay kumpirmasyon na tama ang desisyon ko. Kung tunay na nagsisisi sina Marcos at Tiffany sa kanilang ginawa, nagpadala sana sila ng isang mensaheng taos-pusong humihingi ng tawad sa halip na patuloy na subukang manipulahin ako para solusyonan ang problema nila. Sa wakas, 11:00 ng gabi, nagpasya akong basahin ang lahat ng mensaheng dumating sa nakalipas na 3 oras. Marcos, Ma, tapos na ang kasal. Isang malaking sakuna. Marcos, sinira ng mga bata ang 2 centerpiece at namantsahan ang bestida ng isang bisita. Marcos, yung kapatid ni Tiffany ang napilitang magbantay sa ilang bata at galit na galit siya sa amin. Marcos, sabi ni Tiffany hindi niya ako mapapatawad dahil sinira ng nanay ko ang kasal niya. Marcos, Ma, bakit mo to ginagawa sa akin? Akala ko mahal mo ako. Sumakit ang puso ko sa huling mensaheng iyon pero kinumpirma rin nito na hindi pa rin naiintindihan ni Marcos ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagmamahal, tungkol ito sa respeto. Maaari kong mahalin ang anak ko ng buong puso at kasabay nito ay tumangging payagan siyang bastusin ako. Nagpasya akong sagutin lamang ang huling mensaheng iyon. Marcos, dahil nga mahal kita kaya hindi kita papayagang, tratuhin ako na parang empleyado. Ang isang anak na nagmamahal sa kanyang ina ay hindi nagpaplanong gamitin siya nang hindi nagpapaalam. Ang isang anak na nagmamahal sa kanyang ina ay hindi pinapabayaan ang kanyang asawa na pagtawanan siya. Mahal kita pero mahal ko rin ang sarili ko. At panahon na para malaman mo yan. Agad dumating ang sagot. Marcos,
Ma, sabi ni Tiffany baka mas mabuti kung lumipat na lang kami sa ibang syudad. Hindi raw niya kayang manirahan sa parehong lugar ng isang taong sumira sa kasal niya. Binasa ko ang mensaheng iyon ng 3 beses bago sumagot. Nilalaro ni Tiffany ang kanyang huling baraha, ang emosyonal na pananakot kay Marcus, ang pagbabantang ilayo siya sa akin. Marcus, kung gustong lumipat ni Tiffany dahil hindi niya kayang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa, desisyon ninyong dalawa yan bilang mga matatanda. Pero alamin mo na ang isang babaeng tunay na nagmamahal sa'yo ay hindi ka kailanman ilalayo sa iyong pamilya bilang parusa sa isang bagay na hindi mo ginawa. Walang sagot pagkatapos noon. Nanatili ako sa terrace hanggang hating gabi, nakikinig sa tunog ng tubig sa lawa at nakakaramdam ng malalim na kapayapaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, hindi ako nag-aalala kung napasaya ko ba ang ibang tao. Hindi ko iniisip kung ano ang lulutuin ko para kay Marcus bukas, kung anong pabor ang magagawa ko para kay Tiffany, o kung paano ako magiging mas mabuting biyenan. Iniisip ko ang sarili ko, si Charlotte, ang 72 taong gulang na babaeng nagpalaki ng isang kahanga-hangang anak, na nagpanatili ng masayang pagsasama sa loob ng 30 taon, na nakaligtas sa pagkabiyuda ng may dignidad, at karapat-dapat na tratuhin ng may respeto ng sarili niyang pamilya. Nang gabing iyon, mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakaraang buwan. Noong linggo ng umaga, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Nakapagpahinga ako at payapa ang isip ko. Matagal na panahon na akong hindi gumigising nang walang patuloy na pagkabalisa sa pag-iisip kung ano ang kailangan kong gawin para mapanatiling masaya ang lahat. Nagkasundo kami ni Loretta na magkita para sa almusal ng 9:00, pero gising na ako ng 7:00, ninanamnam ang katahimikan at ang tanawin ng lawa mula sa aking terrace. Nanatiling tahimik ang telepono ko buong gabi, na para sa akin ay mas makabuluhan kaysa sa lahat ng desperadong mensahe noong nakaraang araw. Maaring nakuha na ni Marcus ang mensahe o sobrang galit niya kaya nagpasya siyang huwag na akong kausapin. Parehong opsyon ay mas mabuti para sa akin kaysa patuloy na makatanggap ng mga mensaheng sinusubukang manipulahin ako. Nang magkita kami ni Loretta sa restaurant ng spa para sa almusal, tiningnan niya ako ng may pagtataka. Iba ang itsura mo, Charlotte, mas magaan. Iba ang pakiramdam ko, Lo, para akong may dalang napakabigat na pasan sa balikat ko sa loob ng 2 taon at sa wakas ay naibsan na. Umorder kami ng kumpletong almusal na may sariwang prutas, yogurt, pancake at kape. Habang kumakain kami, pinag-usapan namin ang lahat maliban sa kasal. Pinag-usapan namin ang aming mga plano para sa mga susunod na buwan, ang mga librong gusto naming basahin, ang mga biyaheng pinangarap naming gawin pero laging ipinagpapaliban para maging available sa mga pangangailangan ng aming pamilya. Alam mo, Lo, sa tingin ko, itutuloy na natin yung biyahe sa Europa na lagi nating pinaplano. Seryoso? Hindi ka maghihintay para tingnan kung kailangan ka ni na Marcus at Tiffany para mag-alaga ng kanilang magiging mga anak? 45 taong gulang na si Marcus. Kung magpasya siyang magkaroon ng mga anak, pwede siyang kumuha ng yaya tulad ng lahat ng normal na tao. Magiging available ako bilang lola, hindi bilang katulong. Pagkatapos ng almusal, nagpasya kaming pahabain pa ang aming pananatili. Nireserve namin ang pribadong jacuzzi para sa 2 oras pa at ginugol ang umaga sa ganap na pagre-relax. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na gumugol ako ng ganito karaming oras sa pag-iisip lamang sa sarili kong kapakanan. Pagsapit ng tanghali, habang nag-iimpake kami para umuwi, nagpasya akong buksan muli ang telepono ko. Mayroon akong 3 bagong mensahe, lahat mula kay Marcus, ipinadala noong madaling araw. Marcus: Ma, nag-usap kami ni Tiffany buong gabi. Masama ang loob niya, pero inaamin niya na baka hindi ka namin natrato ng maayos. Pwede ba tayong mag-usap pagbalik mo? Iba ang mga mensahe, hindi na gaanong desperado, mas mapagnilay-nilay. Ngunit napansin ko rin ang isang mahalagang bagay. Walang tunay na paghingi ng tawad, isang pag-amin lang na baka hindi nila ako natrato ng maayos. Ang baka ay hindi sapat para sa nangyari.
Nagpasya akong huwag munang sumagot. Gusto kong makauwi, mahiga sa sarili kong kama, at pag-isipang mabuti kung ano ang gusto kong sabihin at kung paano ko ito sasabihin. Tahimik ang biyahe pabalik. Nag-usap kami ni Loretta tungkol sa naging kahulugan ng weekend na ito para sa akin. Alam mo kung ano ang pinakamahalagang natutunan ko, Lo? Na pwede mong mahalin ang pamilya mo at magtakda ng mga limitasyon ng sabay. Sa lahat ng taon na ito, akala ko ang pagmamahal ay nangangahulugang pagsasabi ng oo sa lahat. Pero ngayon naiintindihan ko na minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang pagsasabi ng hindi. Iyan ay isang leksyon na kailangang matutunan ng maraming babae sa ating henerasyon, sagot ni Loretta. Pinalaki tayong naniniwala na ang ating halaga ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang ating isinakripisyo para sa iba. Dumating ako sa bahay ng 5:00 ng hapon. Iba ang pakiramdam sa bahay na para bang mas matagal itong naiwang walang tao kaysa sa 2 araw. Nagtimpla ako ng tsaa, nagsuot ng pinakakomportable kong damit at umupo sa paborito kong armchair sa sala. Oras na para magpasya kung ano ang susunod na gagawin. 6:00, may kumatok sa pinto. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang kotse ni Marcus na nakaparada sa labas. Nakatayo siya sa pinto ko, mag-isa at nakayuko. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto. "Hi Ma," sabi niya sa mahinang boses. Mukha siyang pagod na para bang hindi nakatulog sa loob ng ilang araw. "Hi Marcus, pasok!" Umupo kami sa sala, siya sa sofa at ako sa aking armchair. Nagtagal ang katahimikan ng ilang minuto bago nagsalita si Marcus. "Ma, kailangan kong humingi ng tawad. Nakikinig ako." Nag-usap kami ni Tiffany buong gabi pagkatapos ng kasal. Noong una, galit na galit siya sa'yo, pero nang ikwento ko kung ano mismo ang narinig mo, napagtanto niya kung gaano kasama ang lahat ng sinabi niya. "At napagtanto mo rin?" Mas lalong yumuko si Marcus. "Oo Ma, napagtanto ko na sa loob ng 2 taon, tinatrato kita na parang empleyado ko sa halip na nanay ko. At ano ang nararamdaman mo tungkol dyan?" "Sobrang sama, nahihiya ako. Siguradong gumugulong si Papa sa kanyang libingan dahil sa pagtrato ko sa babaeng minahal niya sa loob ng 30 taon. Ang pagbanggit sa kanyang ama ay kumurot sa puso ko, ngunit pinanatili ko ang aking composure." "Marcus, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi lang ito tungkol sa nangyari sa kasal. Tungkol ito sa 2 taon ng pag-aakala na available ako sa lahat ng bagay nang hindi man lang ako tinatanong kung gusto kong gawin yon. Alam ko Ma, at tama ka. Kapag nagsuggest si Tiffany na humingi tayo ng tulong sa'yo, hindi ako kailanman huminto para isipin kung patas ba yon sa'yo. Iniisip ko lang, laging umuo si Mama, kaya walang problema." "At si Tiffany, ano talaga ang nararamdaman niya?" Huminga ng malalim si Marcos. "Nahihiya siya. Sabi niya, ngayon lang siya nagkaroon ng biyenan at hindi niya alam kung paano katratuhin, pero kinikilala niyang napakasama ng sinabi niya tungkol sa'yo kay Audrey." "Kinikilala niya ba o sinusubukan mo lang pag-aanin ang tunay niyang iniisip?" "Hindi Ma, kinikilala niya. Sa katunayan, gusto niyang pumunta para personal na humingi ng tawad sa'yo. Pero sinabi kong kailangan ko munang kausapin ka." Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Mukhang napabayaan ang hardin. Masyado akong naging abala sa paghahanda sa kasal kaya hindi ko na nagawang alagaan ang mga bulaklak ko. "Marcos, kailangan kitang tanungin ng isang napakadirektang tanong at gusto kong sagutin mo ako ng tapat." "Sabihin mo Ma." Nirerespeto ba ako ni Tiffany bilang isang tao o tinitingnan niya ako bilang isang kapaki-pakinabang na kasangkapan na available kapag kailangan niya ako? Matagal na nanahimik si Marcos. "Ma, sa tingin ko hanggang kahapon, naghalo ang 2 bagay na yon, pero pagkatapos makita ang mga kahihinatnan ng pagtrato sa'yo bilang isang kasangkapan, napagtanto niyang nawala sa paningin niya ang tao. At ikaw, tinitingnan mo ba ako bilang nanay mo o bilang personal mong empleyado?" "Ma, masakit ang tanong na yan, pero naiintindihan ko kung bakit mo tinatanong." At ang tapat na sagot ay sa loob ng 2 taon na ito,
Nang hindi namamalayan, nagsimula akong tingnan ka bilang isang taong lumulutas ng mga problema ko kaysa bilang nanay ko na karapat-dapat na konsultahin at respetuhin. Umupo akong muli at tiningnan siya ng diretso sa mata. Marcos, pinapahalagahan ko ang katapatan mo, pero kailangan mong maintindihan na magbabago na ang mga bagay-bagay mula ngayon. Naintindihan ko ano ang kailangan mo sa amin? Kailangan ko na sa susunod na gusto ninyong humingi ng pabor sa akin, tanungin ninyo ako kung kaya ko at kung gusto kong gawin, hindi yung i-assume ninyong oo ang sagot ko. Kailangan kong tratuhin ninyo ako bilang bisita sa mga okasyon ng pamilya, hindi bilang bahagi ng mga nagsisilbi. At kailangan maintindihan ni Tiffany na ako ang ina ng asawa niya, hindi ang kanyang empleyado. Lahat ng yan ay makatarungan, Ma. Meron pa ba? Oo. Kailangan kong maintindihan ninyo na may karapatan akong tumanggi ng walang paliwanag at na kapag tumanggi ako, hindi ninyo ako susubukang manipulahin o sisihin para magbago ang isip ko. Naiintindihan ba? Opo, Ma. At Marcos, isa pa. Sa susunod na magsalita si Tiffany ng masama tungkol sa akin sa iba, ipagtatanggol mo ako. Hindi ka mananahimik habang binabastos ako ng asawa mo. Masiglang tumango si Marcos. Tama ka, Ma. Dapat ipinagtanggol kita mula pa sa simula. Nanahimik kami ng ilang minuto. Nakikita kong pinoproseso ni Marcos ang lahat ng aming pinag-usapan. Ma, pinapatawad mo na ba ako? Marcos, anak kita at lagi kitang mamahalin. Pero ang kapatawaran ay isang bagay na itinatayo sa pamamagitan ng mga gawa, hindi lang sa mga salita. Kailangan kong makita ang tunay na pagbabago sa pagtrato ninyo sa akin bago ko masabing napatawad ko na kayo. Makatarungan yan. At si Tiffany, bibigyan mo ba siya ng pagkakataong humingi ng tawad? Kung gusto niyang humingi ng tawad ng totoo, hindi dahil inutusan mo siya, kundi dahil tunay siyang nagsisisi sa pagtrato niya sa akin, oo, pakikinggan ko siya. Gusto niya, Ma, pero natatakot siyang tanggihan mo siya. Marcos, hindi ako tumatanggi sa mga taong taus-pusong humihingi ng tawad, pero hindi rin ako tumatanggap ng mga pekeng paghingi ng tawad para lang mapanatili ang kapayapaan. Naiintindihan ko, kailan magandang oras para pumunta siya? Bigyan mo siya ng ilang araw para pag-isipang mabuti ang gusto niyang sabihin. At Marcos, siguraduhin mong naiintindihan niya na hindi ko inaasahang magkunwari tayong matalik na magkaibigan agad. Simpleng respeto lang ang inaasahan ko. Nanatili pa si Marcos ng kaunti sa bahay ko at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagkaroon kami ng tunay na usapan sa pagitan ng mag-ina, hindi ng amo at empleyado. Ikinuwento niya kung ano ang naramdaman niya sa kasal nang makita ang mga bisitang nagtataka kung bakit walang nakahandang pagkain at kung bakit nagtatakbuhan ang mga bata ng walang bantay. Ma, noong nagsimulang magtanong ang mga magulang kung nasaan yung taong magbabantay sa mga bata, doon ko napagtanto na hindi ka namin kailanman tinanong kung gusto mong gawin ang trabahong iyon. Inassume lang namin. At ano ang naramdaman mo nang mapagtanto mo yon? Pakiramdam ko isa akong tanga, Ma, at nahiya ako na ang sarili kong ina pa ang kailangang magturo sa akin ng isang napakasimpleng leksyon tungkol sa respeto. Nang umalis si Marcos ng gabing iyon, pinag-isipan ko ang aming usapan. Tila tunay siyang nagsisisi, pero alam ko rin na madali ang paghingi ng tawad kapag nahaharap ka sa mga kahihinatnan ng iyong mga ginawa. Ang tunay na pagsubok ay kung magtatagal ang mga pagbabago lampas sa krisis na ito. Ang sumunod na 3 araw ay tahimik. Wala akong natanggap na tawag na humihingi ng pabor. Walang mensaheng nag-aakalang available ako para sa kung anuman. Kakaiba pero nakakagaan ng pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, ang mga araw ko ay ganap na sa akin. Noong Miyerkules ng hapon, tumawag si Marcos. Ma, gustong pumunta ni Tiffany bukas ng hapon para kausapin ka kung papayag ka. Sigurado ba siyang gusto niya o napipilitan lang siya? Sigurado siya, Ma. Napakatahimik niya nitong mga nakaraang araw. Nag-iisip sa lahat ng nangyari. Sige, sabihin mo sa kanya na pumunta siya bukas ng 4:00. Salamat, Ma. Malaking bagay sa aming dalawa na binibigyan mo siya ng pagkakataong ito. Marcos, hindi ko ito ginagawa para sa'yo.
Ginagawa ko ito para sa sarili ko dahil gusto kong malaman kung may solusyon pa ba ang sitwasyon o kung kailangan ko nang tanggapin na hinding-hindi na kami magkakasundo ng manugang ko. Noong Huwebes, 4:00 ng hapon, may kumatok sa pinto. Nang buksan ko, nagulat ako nang makita si Tiffany. Ibang-iba ang itsura niya sa palagi kong nakikita. Wala siyang makeup. Nakatali lang ang buhok niya sa isang simpleng ponytail at nakasuot siya ng maong at simpleng blusa. Pero ang pinakapansin-pansin ay ang kanyang ekspresyon. Wala na yung perpektong ngiti na lagi niyang pinapakita. Mukha siyang mahina, halos marupok. "Hi po, Tita Charlotte," sabi niya sa mahinang boses. "Salamat po sa pagtanggap sa akin." "Pasok, Tiffany. Umupo ka kung saan mo gusto." Umupo siya sa gilid ng sofa na para bang handa ng tumakbo palabas anumang oras. Umupo ako sa aking armchair at hinintay siyang magsalita. Hindi ko po alam kung saan magsisimula pag-amin niya pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. "Magsimula ka kung saan ka komportable. Tita Charlotte, gusto ko pong humingi ng tawad sa lahat ng sinabi ko tungkol sa inyo. Ito ay malupit, walang respeto, at lubos na hindi makatarungan." "At bakit mo sinabi iyon?" Yumuko si Tiffany. "Dahil 26 na taong gulang po ako at ngayon lang ako nagkaroon ng biyenan. Namatay po ang nanay ko noong 15 anyos ako at nag-asawa ulit ang tatay ko ng isang babaeng hindi ako kailanman minahal. Nang makilala ko si Marcos at kayo, hindi ko po alam kung paano haharapin ang pagkakaroon muli ng isang mother figure. At ang solusyon mo ay tratuhin ako na parang empleyado. Hindi po iyon sinasadya, Tita Charlotte. Noong una, sobrang intimidated ako sa inyo. Napakakumpiyansa ninyo, napakagaling sa lahat ng ginagawa ninyo, sobrang mahal ng buong pamilya. Pakiramdam ko, hindi ako kailanman magiging sapat." "Tiffany, hindi nito ipinapaliwanag kung bakit mo ako pinagsalitaan ng ganoon sa kapatid mo." Matagal na nanahimik si Tiffany at nang magsalita siyang muli, halos pabulong na ang boses niya. "Dahil po kapag insecure ka, minsan sinusubukan mong pagaanin ang loob mo sa pamamagitan ng pagpapamukhang hindi gaanong mahalaga ang iba. Alam kong masama pakinggan, pero iyon po ang totoo. At least nagiging tapat ka," sabi ko. "Tita Charlotte, noong hindi kayo dumating sa kasal at nabasa ko ang sulat ninyo, may napagtanto akong isang teribleng bagay. Napagtanto ko na sinusubukan kong gawing isang tao si Marcos na inuuna ang aking kaginhawahan kaysa sa sarili niyang ina. At napakasama po noon. At ano ang nararamdaman mo tungkol dyan ngayon? Ngayon nahihiya po ako, nagu-guilty, at nalulungkot dahil nawala sa akin ang pagkakataong magkaroon ng tunay na relasyon sa babaeng nagpalaki sa lalaking mahal ko." Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, tila tunay ang mga ito, hindi kalkulado. "Tiffany, pinapahalagahan ko ang katapatan mo, pero kailangan kitang tanungin ng diretso. Gusto mo ba talagang magkaroon ng relasyon sa akin o gusto mo lang ayusin ito para maging masaya si Marcos?" Noong una, inaamin ko po na gusto ko lang ayusin ang mga bagay para hindi malungkot si Marcos. Pero nitong mga nakaraang araw, marami akong naisip at napagtanto kong may nawala rin sa aking mahalaga. Nawala sa akin ang pagkakataong magkaroon muli ng isang ina. "Tiffany, hindi ako pwedeng maging nanay mo. Namatay ang nanay mo at walang sino mang makakapalit sa kanya. Pero pwede akong maging biyenan mo na nirerespeto ka at umaasang rerespetuhin mo rin. Iyon lang po ang gusto ko, Tita Charlotte. Respeto sa isa't isa at isang pagkakataong magsimulang muli. At handa ka ba talagang baguhin ang paraan ng pagtrato mo sa akin?" "Opo. Hindi ko na po i-assume na available kayo para tulungan kami. Magtatanong po ako bago magplano ng anumang may kinalaman sa inyo at susubukan kong isama kayo bilang pamilya, hindi bilang mga nagsisilbi. At ano ang mangyayari kung tumanggi ako sa isang bagay na hihilingin mo? Kung ganoon po, rerespetuhin ko ang desisyon ninyo nang hindi sinusubukang sisihin kayo." Nanahimik kami ng ilang minuto. Nakikita kong hinihintay ni Tiffany ang sagot ko, pero kailangan ko ng oras para iproseso ang lahat ng sinabi niya. "Tiffany, magiging tapat ako sa'yo.
hindi pa ako nagtitiwala sa'yo. Kailangan mong ipakita sa akin sa pamamagitan ng mga gawa na totoo ang mga pagbabagong ito, hindi lang mga salita para makalusot sa gulo. Naiintindihan ko po ng lubos. Ano po ang kailangan kong gawin? Kailangan ko ng oras. Kailangan kong makita kung paano mo ako tratuhin sa mga susunod na buwan kapag wala ka sa krisis. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataong iyon? Oo, Tiffany. Bibigyan kita ng pagkakataon, pero ito na ang magiging nag-iisa. Kung bastusin mo ako o tratuhin ulit na parang empleyado, wala nang pangalawang pagkakataon. Naiintindihan ko po. At Tita Charlotte, meron po ba akong particular na pwedeng gawin para simulang muling buuin ang tiwala ninyo? Pinag-isipan ko ang tanong niya ng ilang sandali. Oo, mayroon. Gusto kong sabihin mo sa kapatid mong si Audrey kung ano talaga ang nangyari. Hindi isang pinagaang bersyon, kundi ang kumpletong katotohanan. Gusto kong maintindihan niya na mali ang sinabi ninyo tungkol sa akin. Agad na tumango si Tiffany. Ginawa ko na po, Tita Charlotte. Tinawagan ko siya noong Lunes at sinabi ko ang lahat. Gusto rin po niyang humingi ng tawad sa inyo. Hindi ko kailangan na humingi ng tawad si Audrey sa akin. Hindi ko siya gaanong kilala para maging mahalaga sa akin ang opinyon niya. Pero kailangan kong maintindihan niya na hindi niya ako pwedeng pagsalitaan ng ganoon kapag pumupunta siya sa bahay ko. Naiintindihan po niya. Sa katunayan, sobrang nahihiya siya sa sinabi niya. Sige, may gusto ka pa bang sabihin? Opo, gusto ko pong magpasalamat sa pagtuturo sa amin ng leksyong ito. Alam kong hindi ninyo responsibilidad na turuan kami tungkol sa respeto, pero ginawa ninyo ito sa paraang hinding-hindi namin makakalimutan. Tiffany, hindi ko gustong turuan kayo ng anumang leksyon. Gusto ko lang tratuhin ng may dignidad at may karapatan akong hilingin iyon. Tita Charlotte, sa tingin ninyo, balang araw, pwede ba tayong magkaroon ng normal na relasyon ng biyenan at manugang? Nakadepende yan sa'yo, Tiffany. Handa akong subukan kung talagang magbabago ka. Magbabago po ako. Pangako. Huwag kang mangako ng kahit ano sa akin. Ipakita mo lang. Tumayo si Tiffany para umalis, pero bago siya makarating sa pinto, lumingon siya sa akin. Tita Charlotte, pwede po ba akong magtanong? Sabihin mo. Paano po ba maging isang mabuting manugang? Sa totoo lang po, hindi ko alam. Nagulat ako sa kanyang tanong dahil sa pagiging simple at tapat nito. Tiffany, ang pagiging isang mabuting manugang ay pareho lang sa pagiging isang mabuting tao. Tratuhin mo ang iba kung paano mo gustong tratuhin ka. Magtanong ka bago mag-assume. Respetuhin ang mga limitasyon at tandaan na sa likod ng bawat pabor na ginagawa ng isang tao, para sa iyo ay isang taong piniling tulungan ka. Pwede po ba akong magtanong sa inyo kapag may mga tanong ako? Kung mga tunay na tanong yan at hindi nakatagong manipulasyon, oo. Salamat po, Tita Charlotte. Salamat po sa lahat. Nang umalis si Tiffany, umupo ako sa sala na may halong maingat na pag-asa at pagod na emosyon. Tila taus-puso ang usapan, pero panahon lang ang makapagsasabi kung magtatagal ang mga pagbabago. Ang sumunod na 2 linggo ay nagbunyag ng maraming bagay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, hindi ako tinawagan ni Marcus at Tiffany para humingi ng pabor. Walang mensaheng nag-aakalang available ako para magluto, maglinis o magbantay. Noong una, akala ko galit sila at pinaparusahan ako sa pamamagitan ng pananahimik. Pero napagtanto kong nirerespeto lang pala nila ang espasyo ko tulad ng hindi nila kailanman ginawa noon. Ang unang tunay na pagsubok ay dumating noong Biyernes ng 2 linggo. Tumawag si Marcus bandang 7:00 ng gabi at sa tono ng boses niya, alam kong kinakabahan siya. Ma, kailangan kong humingi ng pabor. Medyo lumubog ang puso ko. Babalik na naman sila sa dati nilang gawi. Sabihin mo, Marcus? Birthday ni Tiffany sa Sabado at gusto ko siyang bigyan ng surprise party. Pwede mo ba akong tulungan na iorganisa ito? Marcus, hinihiling mo ba sa akin na iorganisa ang buong party para sa'yo? Hindi ma, hindi po. Kumuha na ako ng caterer, nag-book ng venue at nagpadala ng mga imbitasyon. Kailangan ko lang ng tulong sa mga dekorasyon dahil magaling kang gumawa noon. Pero syempre, babayaran kita para sa oras at mga ideya mo. Nagulat ako. Ginawa na ni Marcus ang karamihan sa trabaho.
Humihingi lang siya ng particular na tulong sa isang bagay na alam niyang magaling ako at nag-aalok pang bayaran ako. Marcus, hindi mo kailangang bayaran ako para sa tulong sa dekorasyon. Pwede kong gawin yan bilang regalo para kay Tiffany, pero pinapahalagahan ko na nagtanong ka sa halip na mag-assume. Talaga? Tutulungan mo ako? Siyempre, mukhang napakagandang ideya yan mula sa'yo. Salamat, Ma. At kung sa anumang punto ay maramdaman mong masyadong maraming trabaho, sabihin mo lang sa akin at kukuha ako ng iba. Sige, anak. Kinumpirma ng usapang iyon na totoo ang mga pagbabago. Natuto si Marcus na magplano ng sarili niyang mga okasyon, huwag i-assume ang availability ko at mag-alok ng kabayaran para sa oras ko. Ngunit ang pinakamahalaga, natuto siyang bigyan ako ng paraan para makatanggi ng hindi ako sisisihin. Ang Sabado ng birthday party ni Tiffany ay isang ganap na revelasyon. Ginugol namin ni Marcus ang umaga sa pagdedekorasyon ng kanyang bakuran na may gintong mga lobo at sariwang bulaklak. Binili niya ang lahat ng materyales at kailangan lang ang mga ideya ko kung paano pagsamahin ang mga kulay at kung saan ilalagay ang lahat. Nagtulungan kami bilang isang team, nag-uusap at nagtatawanan habang binabago namin ang espasyo. Ma, ang ganda nito, sabi ni Marcus habang isinasabit namin ang huling mga ilaw. Matutuwa si Tiffany dito. Sana nga, halatang mahal na mahal mo siya. Oo naman. Pero natutunan ko rin na ang pagmamahal sa asawa ko ay hindi nangangahulugang titigilan ko ng respetuhin ang nanay ko. Masaya akong natutunan mo yan, anak. Nang dumating si Tiffany ng gabing iyon, nagkukunwaring pupunta lang sa isang simpleng hapunan, ang kanyang sorpresa ay tunay at nakakaantig. Nang makita ang pinalamuti ang bakuran at lahat ng kanyang mga kaibigan na naghihintay, nagsimula siyang umiyak sa tuwa. Hindi ako makapaniwalang ginawa mo ang lahat ng ito, sabi niya, sabay yakap kay Marcus. Tinulungan ako ni Tita Charlotte sa mga dekorasyon, sabi ni Marcus. Mayroon siyang hindi kapani-paniwalang talento para sa mga bagay na ito. Lumapit si Tiffany at binigyan ako ng isang taos-pusong yakap. Salamat po, Tita Charlotte. Ang ganda po ng lahat. Ikinalulugod kong tumulong, Tiffany. Maligayang kaarawan. Sa buong party, inobserbahan ko kung paano ako kinakausap nina Marcus at Tiffany. Isinasama nila ako sa mga usapan. Ipinakikilala nila ako sa kanilang mga kaibigan bilang nanay ni Marcus nang may pagmamalaki, hindi bilang yung babaeng tumulong sa mga dekorasyon. Pinaupo nila ako sa pangunahing mesa bilang pamilya, hindi sa isang hiwalay na mesa bilang mga nagsisilbi. Ang pinakamakabuluhan sa lahat ay nang magkomento ang isa sa mga kaibigan ni Tiffany kung gaano kaganda ang mga dekorasyon. Tiffany, napakaganda ng taste mo. Saan ka natutong magdekorasyon ng ganyan? Sa totoo lang, si Tita Charlotte ang nagdisenyo ng lahat. Agad na sagot ni Tiffany. May natural siyang talento para sa mga bagay na ito. Masuwerte lang akong tinulungan niya ako. Sa halip na kunin ang kredito para sa trabaho ko, ibinigay ito sa akin ni Tiffany ng buo. Ito ay isang maliit ngunit makabuluhang pagbabago na nagpakita sa akin na tunay niyang naintindihan ang leksyon. 2 buwan pagkatapos ng sakunang kasal, nakatanggap ako ng isang tawag na hindi ko inaasahan. Si Carol ito, ang inang nagpadala sa akin ng text message noong kasal. Tita Charlotte, sana po naaalala ninyo ako. Ako po si Carol, ina ng isa sa mga bata sa kasal ng anak ninyo. Siyempre naaalala kita, Carol. Kamusta ka? Mabuti naman po, salamat. Tumatawag po ako dahil may gusto akong sabihin sa inyo. Naaalala ninyo po ba si Michael, ang tatay ni Tiffany? Oo, ano ang tungkol sa kanya? Nagkakilala po kami sa kasal habang sinusubukan naming kontrolin ang aming mga anak na walang bantay. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa nangyari sa inyo at pareho kaming sumang-ayon na napakasama ng ginawa nila sa inyo. At heto po, nagde-date na kami mula noon at mas marami pa siyang ikinuwento tungkol sa sitwasyon. Gusto ko lang pong malaman ninyo na pinangaralan din niya si Tiffany tungkol sa pagtrato nila sa inyo. Bahagya akong natawa. Seryoso ipinagtanggol ako ng tatay ni Tiffany? Opo, at medyo matindi. Sinabi niya kay Tiffany na napakabait ninyo sa paghahanda ng buffet at hindi katanggap-tanggap ang paggamit sa inyo bilang yaya nang hindi kayo kinokonsulta. Sabi niya, sobrang nahiya siya nang malaman ang buong kwento. Masaya akong malaman yan, Carol.
Tita Charlotte, lahat kaming mga magulang na nasa kasal na iyon ay humanga sa ginawa ninyo. Hindi maraming tao sa edad ninyo ang may lakas ng loob na ipaglaban ang sarili ng ganyan. Minsan, kailangan mong ipagtanggol ang sarili mo anuman ang edad mo. Eksakto po, at gusto naming malaman ninyo na nirerespeto namin kayo ng husto dahil doon. Napuno ako ng hindi inaasahang kasiyahan sa tawag na iyon. Hindi lang naipagtanggol ko ang aking dignidad sa sarili kong pamilya, kundi ang aking halimbawa ay umaling-awngaw sa ibang mga taong nakasaksi sa sitwasyon. 3 buwan pagkatapos ng kasal, inimbitahan ako ni Tiffany na mag-lunch, kaming dalawa lang. Nagkita kami sa isang tahimik na cafe malapit sa bahay ko at sa buong pagkain namin ay nagkaroon kami ng pinakatapat na usapan. Tita Charlotte, pwede po ba akong magsabi ng isang personal na bagay? Siyempre, Tiffany. Mula noong kasal, nagte-therapy po ako. Talaga? Bakit? Dahil napagtanto ko pong may problema ako sa pakikipag-ugnayan sa mga mother figures. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, nagkaroon ako ng mga defense mechanism na kasama ang pagmamaliit sa ibang mas matatandang babae para protektahan ang sarili ko sa emosyonal na paraan. Marami itong ipinapaliwanag. Opo, tinulungan ako ng therapist ko na maintindihan kung bakit ako sobrang threatened sa inyo noong una. Kinakatawan ninyo ang lahat ng nawala sa akin noong namatay ang nanay ko. At sa halip na hayaan ang sarili kong mamiss ang nanay ko, nagpa siya akong umakto na parang hindi mahalaga ang mga ina. Tiffany, sigurado akong napakasakit noon para sa'yo. Opo, pero hindi ko namalayan. Akala ko nalampasan ko na ang pagkamatay ng nanay ko, pero tinabunan ko lang pala ang sakit. At ano ang nararamdaman mo ngayon? Mas malaya po ako at nagpapasalamat na may pangalawang pagkakataon ako sa inyo. Tiffany, pinapahalagahan ko talaga na sinabi mo ito sa akin at masaya akong malaman na inaayos mo ang iyong sarili. Tita Charlotte, papayagan ninyo po ba akong magsimulang muli na parang ngayon lang tayo nagkakilala? Ano ang ibig mong sabihin? Gusto ko po kayong makilala ng tunay. Ang inyong mga kwento, mga pangarap, mga opinyon, hindi bilang biyenan na pwedeng maging kapaki-pakinabang, kundi bilang si Charlotte, ang tao. Gugustuhin ko yan, Tiffany. Pwede po ba akong magtanong sa inyo? Magtanong ka ng kahit gaano karami. Anong pangarap ninyo ang hindi ninyo natupad noong nag-asawa kayo at nagkaroon ng anak si Marcos? Nagulat ako sa tanong niya dahil sa lalim at katapatan nito. Lagi kong gustong magsulat ng libro tungkol sa mga resipe ng lola ko at mga kuwento ng aming pamilya, pero lagi akong nakakahanap ng dahilan para hindi magsimula. At bakit hindi po kayo magsimula ngayon? Tita Charlotte, tinuruan ninyo ako na hindi pa huli ang lahat para ipaglaban ang sarili at baguhin ang isang sitwasyon. Baka hindi pa huli para matupad ang isang pangarap. Ang usapang iyon ay nagtanim ng isang binhi sa aking isipan. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan kong seryosohing isipin ang pagsusulat ng librong iyon na lagi kong gustong isulat. 6 na buwan pagkatapos ng sakunang kasal, inimbitahan ako ni Marcos at Tiffany na maghapunan para bigyan ako ng isang espesyal na balita. Ma, buntis kami! Anunsyo ni Marcos na may malaking ngiti. Napakaganda niyan, sabi ko, sabay yakap sa kanilang dalawa. Magiging lola na ako, sabi ni Tiffany, hawak ang mga kamay ko. Gusto po naming hilingin sa inyo ang isang mahalagang bagay. Sabihin ninyo, gusto naming ikaw ang maging lola na pipili kung gaano mo gustong makisangkot. Hindi kami mag-a-assume ng kahit ano. Hindi namin aasahan na magbabantay ka ng sanggol kapag gusto naming lumabas. Gusto naming ikaw ang magpasya kung anong klaseng lola ang gusto mong maging. At kung gusto mong maging lola na dumadalaw para uminom ng tsaa at magbasa ng mga kwento 1 beses sa 1 linggo, okay na okay lang yon, dagdag ni Marcos. Kung gusto mong maging lola na nag-aalaga ng sanggol paminsan-minsan, okay na okay lang din yon. Ikaw ang magpapasya. Naluha ako. Mga anak, yan lang ang gusto ko, ang kalayaang piliin kung paano mahalin ang pamilya ko. At ano po ang pinipili ninyo, Tita Charlotte? Tanong ni Tiffany. Pinipili kong maging isang lola na available kapag talagang kailangan ninyo ako, pero mayroon ding sariling buhay, sariling mga plano, at sariling mga pangarap.
Perpekto, sabi ni Marcus. Iyan mismo ang gusto namin. 1 taon pagkatapos ng sakunang kasal, inilathala ko ang aking libro ng mga recipe ng pamilya. Ang pamagat ay pagluluto ng may pagmamahal, pagsisilbi ng may dignidad, mga recipe at pagninilay ng isang modernong lola. Tinulungan ako ni Tiffany na i-promote ito sa social media at nag-organisa si Marcus ng isang book launch party sa bahay niya. Sa presentasyon ng libro, nagnilay-nilay ako sa lahat ng nangyari mula noong hapong iyon na narinig ko ang usapan sa aking patio. Ang librong ito, sabi ko sa mga bisita, ay hindi lang tungkol sa mga recipe. Tungkol ito sa kahalagahan ng pagpapanatili ng ating dignidad habang pinagsisilbihan natin ang mga taong mahal natin. Tungkol ito sa pagkakaiba ng pagbibigay dahil sa pagmamahal at pagiging ginagamit para sa kaginhawahan. Pagkatapos ng presentasyon, lumapit sa akin si Tiffany. Tita Charlotte, meron po akong ikukumpisal. Ano yon? Ang taong pinaka nagbigay inspirasyon sa librong ito ay kayo. Ang tapang ninyong ipaglaban ang sarili ay nagturo sa akin na pwede kang magmahal ng malalim at kasabay nito ay respetuhin ang sarili mo. Tiffany, malaking bagay yan sa akin. Tita Charlotte, pwede ko na po ba kayong tawaging Mama Charlotte mula ngayon? Gugustuhin ko yan, Hija. Nang gabing iyon, habang pumipirma ako ng mga kopya ng aking libro, napagtanto ko na ang desisyong hindi pumunta sa kasal na iyon ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa loob ng maraming taon. Hindi lang nabawi ko ang aking dignidad, kundi tinuruan ko rin ang aking pamilya ng tunay na kahulugan ng respeto sa isa't isa. Ngayon, 73 taong gulang na ako, may apo na paparating, isang nailathalang libro at isang pamilyang trinatrato ako bilang iginagalang na matriarch na dapat ay ako noon pa man. Minsan, ang pagsasabi ng hindi ay ang pinakamakapangyarihang paraan para sabihing oo sa iyong sarili.